tao at ang medisina sa pagtuklas sa tinatawag na Fountain of Youth, kung paano maiwasan ang pagtanda, pati na ang mga sakit. Matagal-tagal na rin pinag-uusapan ang stem cell therapy, lalo pat dumarami ang mga sakit at mga karamdaman na pwede nitong malunasan at maremedyohan. Kabilang na kung papaano huwag mapahalata sa mukha at pangangatawan ang edad ng tao. Dito sa Hollywood Boulevard, nakahanap ng immortalidad ang mga sikat na Hollywood celebrities. At dito rin natagpuan ni Frank ang nagpabalik raw sa kanyang kabataan. Katunayan, sino raw ang mag-aakalang 46 years old na siya? There's something different about you, and it's not just you got a haircut, it's not that you lost weight. What's going on, you know? On the vanity side of it, there's that benefit, but really I did it because I want to increase the quality of my life. Salamat daw sa pinakabagong serbisyo ng stem cell technology, ang tinatawag na full body anti-aging infusion. Sa tulong daw ng stem cell treatment na ito, napupuno raw ng mga bagong cell ang buong katawan. Kaya mararamdaman daw na tila lumalakas at bumabata ang pangangatawan. We discovered that with the placement of stem cells in certain targeted regions, we can reverse the effects of aging. For example, when we have damage to our joints, if the damage is a certain type of damage, we can use stem cells to inject into those joints, and it actually replaces damaged tissue. It heals the tissue. Kabado raw sumalang sa mga medical procedure ang 40 anyos na Amerikanong si Phil, pero mas takot daw siyang maging sakitin. Bunga ng unti-unti niyang pagtanda. Nasa lahi rin daw nila ang pagkakaroon ng cancer. If I sit down in a certain position, I'll be stiff when I get up a little bit, or my back will be stiff sometimes, or I just don't have as much energy. Kaya buong tapang na raw siyang nagdesisyon na sumailalim sa full body anti-aging infusion. So a little pinch. Matapos turukan ng pampamanhid si Phil, You feel a little pressure maybe? Just a little bit of pressure. Okay. kinuhanan na siya ng bone marrow sa kanyang balakang. Devin is going to process the blood, the marrow, which has blood elements in it. It's going to separate the stem cells from the red cells and remaining white cells. Ang stem cell ang pinakapurong cell sa katawan ng tao na may kakayanang lumikha ng mga bagong cell. I'm holding these stem cells here in a syringe and injecting right in. Makalipas ang halos kalahating oras, ang nakuhang stem cell itinurok na sa mukha ni Phil. Tinatayang halos 200 milyong bagong stem cells daw ang iikot ngayon sa kanyang buong katawan. Okay, a little pressure. The skin will become tighter and look much younger. What are your expectations after this? Immortality. Pinaniniwala ang kayang gamutin ng stem cell ang iba't ibang uri ng mga malalang sakit at nare-repair din daw nito ang mga nasirang body organ. Pero naging kontrobersyal ito nung unang ipinakilala sa publiko. Sa tinatawag kasing embryonic stem cell procedure, mamamatay ang embryo sa sinapupunan kapag kinuhanan ito ng stem cell para raw itong pagkitil sa buhay. Tinutulan ito ng mga pro-life group at ng simbahang Katoliko. Pero hindi nagtagal, natuklasan ding pwedeng makakuha ng stem cell sa bone marrow o gulugod. Pati na sa umbilical cord o yung pinagputulan ng pusod ng bagong silang na sanggol. Ang effective pa lang na stem cell therapy ngayon ay tinatawag na bone marrow transplantation. Ginagamit nila yan sa pag-treat ng mga leukemias, mga lymphomas. Nagagamit na rin daw ngayon ang stem cells technology maging sa pagpapanatiling maganda ng katawan. Si Dr. Rolando de Guzman, pati ang stem cell na nakukuha sa mga hayop, nagagamit na rin sa tao. Ang
kilalang cancer doctor na si Dr. Tranquilino Elicanio. Kamakailan lang, nagpa-stem cell therapy sa Germany. Ang itinurok sa kanya sa pag-asang gumaling ang kanyang katawan matapos siyang ma-stroke galing sa tupa o sheep. 1 month and a half after my injection, yung blood chem, tinignan ko. Aba, yung aking fasting blood sugar, yung aking cholesterol, uric acid, creatinine, all went down to normal. Kamakailan din lang, umamin si dating Pangulong Erap Estrada na siya man nagpa-stem cell therapy para gumanda ang kanyang pangangatawan. Ito raw ang sikreto sa kanyang itsura. Mukha ngang hindi tumatanda si Erap. Katulad ng kay Dr. Elicanio, ang stem cell na ibinigay sa kanya mula rin sa tupa. Usap-usapan din ngayon na ang ilan nating mga politiko at kilalang personalidad nagpa-stem cell therapy na rin. Pati sa itlog ng inahing manok. Makakakuha rin daw ng benepisyo ng stem cell sa pamamagitan ng chicken embryo capsules. Galing pa raw sa Amerika ang chicken embryo capsule. Naglalaman daw ito ng amino acids, mga minerals, at ng fibroblast growth factor, isang klase ng protina na nakakatulong raw para makabuo ng mga bagong stem cells. Yung cells naman natin na medyo may kapansanan o medyo namamatay, binubuhay o flash. Bukod sa sakit na vertigo, mahigit isang dekada ng pinahihirapan ng diabetes ang 62 anyos na si Cecil. At nitong taon lang, nadiskubre pang meron din siyang stage 1 cancer sa matris. Hinang-hina ako. Akala ko mamamatay na ako. Parang everyday, pababa ng pababa. Lalong-lalo na yung depression ko. Tinitingnan ko sarili ko, awang-awa ako kasi ang laki ng eye bag ko, putlang-putla ko, ang tanda-tanda ko na. Kaya sinubukan daw niyang uminom ng chicken embryo stem cell. Ang diabetes ko, ngayon wala na akong insulin. Nagpa-laboratory ako lahat. Pati sugar ko nag-normal. Ang blood pressure ko hindi na tumataas.